Senador Trillanes naman, sir, alam niyo ho hindi ho lahat Okay, what's up mga lods, panoorin nyo tong video na to mga lods. Napakaganda. Sani Antonio Trillanes sinabihan ni Erwin Tulfo na ama ng fake news. Kasama na to si Risa Hontiveros kasi silang dalawa ang nagdiin sa mga Duterte. Alam naman natin yan, mga dilawan na yan. Galawan nila. na nakikinig sa inyo is tanga. Hindi po lahat ng audience niyo is bobo. Ano po? Marahil meron pong ilang stupido, tanga at bobo na naniniwala pa sa inyo. Sus Mario Joseph, bakit hindi mo tingnan ang sarili mo, Senator Trillanes? Sabi nga ho tingin ko ho kung ako naglalabas ng fake news, kung sa tingin ninyo, anong tawag ho sa'yo? Ang tawag, dapat ho ang tawag sa'yo, ikaw yung ama ng fake news. The father of all fake news. Bakit kanyo? Sir, rewind tayo nung halalan, alright? Sinabi mo ang Mr. Rodrigo Roa Duterte ay may bilyon-bilyong account sa BPI. Alright? Ano sabi ng BPI? Wala. Mismo ang BPI na nagsabi, walang bilyon na account si Rodrigo Roa Duterte. Alright, ito pa ang sabi mo, isa yan. Sabi mo, pag hindi ko napatunayan yan, mga kababayan, magre-resign ako bilang senador. Sir, bakit nariyan ka pa sa Senado? Hindi mo napatunayan? Hindi ba sabi ng BPI? Sabi ng BPI, walang bilyon na account ang Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Sabi mo magre-resign ka? O hindi mo napatunayan dahil inamin na mismo ng BPI. Bakit nariyan ka pa? Senator Antonio Trillanes? Ano hong ibig sabihin niya, sir? Nagpa-press release ka, nagpa-press con ka primero, may BPI account si Duterte na bilyones, hindi mo napatunayan dahil sabi ng BPI wala. Nagsabi ka rin sa harap ng media, magre-resign ako kapag hindi ko napatunayan na may bilyon si Duterte. Bakit nariyan ka pa? So fake din ho yun, sir. Naisahan mo kami, nalinlang mo kami. Ikatlo, sir, anong ginawa mo? Nagdala ka ng mga testigo sa Senado. Si Matubato, si Las Cañas. Ito, magpapatunay itong dalawa na ito na mamamatay tao ang Pangulo ng Republika natin. Yayariin ko na siya ngayon. Ididiin ko na siya. Murder, etc. etc. Ano po nangyari sa testigo niyo, sir? Yung isa nagtatago na ngayon, yung isa may kaso. Alam niyo nangyari? Bayan, alam niyo naman ho siguro, nanood naman kayo. Hindi naman po ibinasura. The Senate concluded na hindi mapagkatitiwala ang mga source, itong sina Matubato at Las Cañas. Yan po yung findings ng komite sa Senado. Komite ni Senator Gordon, komite ni Ping Lacson, pareho nagsabi, wala, hindi dapat pagkatiwalaan ang Matubato at Las Cañas sa testigo. So ano na naman yan ho, sir? Pangatlo na ho yan. Peke din. Peke yung mga testigo mo, Las Cañas at Matubato, sir. Okay, pangatlo na ho yan. Pang-apat, meron pa. Hihirit ka pa ngayon, sir. Sasabihin mo ninyo, eto na, ididiin ko na itong pamilya Duterte, itong Vice Mayor Paulo Duterte at saka itong kanyang manugang o bayaw ni Paulo na si Attorney Man Scarpio ay involved dito sa shabu smuggling na 6.something billion. Sila ang nasa likod niyan. Anong nangyari, sir? Nagpa-press con ka. Anong sabi? Yung source mo, yung pinanggalingan ng balita mo, mismo na ang nagsabi, narinig niya lang. Sino yung source mo? Si Mark Taguba. Hindi ba sinabi ni Mark Taguba? Narinig ko hearsay po na... At saka walang sinabi ang Mark Taguba, sir, na nasa likod ng smuggling si Paulo Duterte at Man Scarpio. Ang sabi ni Mark Taguba, narinig ko na humihingi sila ng tara, binibigyan sila ng tara o nangongolekta sila ng tara. Pero hindi sinabi ng Mark Taguba, never did he say na itong si Paulo at saka itong si Mans ay nasa likod ng shabu shipment. Ang sinabi niya lamang tara. Ngayon, nung kinumpronta na, napahiya ka na naman. Sinabi, hearsay po. Ikaw, sir, yung source ng mga fake news, huwag mo akong babaligtarin at sasabihin mo, I am the source of fake news. Dahil ikaw, kung source ako ng fake news, ikaw ang ama, pambansang ama ng fake news ng Pilipinas. Ikaw ang founder ng fake news. Ikaw ang
father of all fake news. Ikaw ang nag-imbento ng fake news, Senador Trillian.